dear beloved, Boss Mike, Cervera. Yan sinasabi ko, na may make news na naman sila. AFP nag-withdraw na. Kita nyo mga kababayan ko, fake news po ito. Oo. Mga kasundaluhan, kinalampag ang palasyo. Ganyan lo, kita nyo? Fake news po ito. Ito po yung gawain ng mga DDS mag-fake news. Ayan. Ganyan, no? Isang matapang na at tila pasabog na pahayag ang binitawan ni retired Marine Major General Edgar Arevalo. Ipapahamak pa ho mga kababayan tong isang to. Oo. Fake news po ito, fake news. Laban sa kasalukuyang administrasyon, eka. Oo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ultimate sacrifice na hinihingi niya sa liderato? Ito na nga ba ang simula ng isang malaking pagbabago o lalo lamang lulubog ang bansa sa krisis ng tiwala? Kita nyo mga kababayan ko, samantalang paanong hindi magtitiwala ang mga tao kay Pangulo, yung ipapalit nila, ganun kabobo. Yan. Tapos nakalagay dito sa caption, sa may kanyang thumbnail, sa kanyang picture, sa kanyang poster, AFP, nag-withdraw na. Mga kasundaluhan, kinalampag ang palasyo. Eka. Antindi, no? Ganyan lang po ang kaya nila. Diyan sila magagaling sa manirat gumawa ng fake news, mga kababayan ko. Di ba? Kaya nga mga kababayan ko, yung ating mga kasama, abay talaga naman hindi tumitigil sa kakatuligsa sa mga maling mga nakakasira laban sa ating gobyerno at laban kay Pangulong Bongbong. Kasama na ako. Eto na. Mga kababayan ko, yan grabe no, liwaliwanag na ho na pame-make news yan. Eto maliwanag ho yan. Dapat nga eto kasuhan ng ng AFP eh. Diba? Wala, hindi titigil ho yung mga yan. Kasi nga po, binabayaran sila. Dito na tayo. Marcoleta Benenga ng isang kilalang vlogger. Sino kaya yon? Pasok! Marcoleta, no? Sangkay pala eh. Alam nyo, yung mga kaibigan natin, matitinik ito. Oo. Sa totoo lang ho eh. Pwede na nga ho ako magpaalam eh. Matitinik? Oo, matitinik itong mga vlogger na ito, mga kababayan. Oo. Eto na. Mga kababayan ko, pakinggan natin si Sangkay Janjan, mga kababayan. Kilalang kilala to sa larangan ng pagbablog patungkol sa politika. Eugene, makinig ka na Jesse, makinig ka. Charlie Whiskey, tawagin mo na nga yung mga DDS na kasama mo. Eto na eto na. Pasok! Rodante Marcoleta, no? Pinagpipilitan po na itong mga diskaya gawing state witness kahit hindi magsauli ng pera. Ang kapal din ng mukha mga sangkay, no? Para hindi magsauli ng pera ang mga taong nagnakaw, no? Sa taong bayan. Ito, panoorin po natin. Yung problema, prosecutor pa doon yun, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Ulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi... Wait lang, natatawa ako sa inyo eh. Eto na, wait lang. Hanggat mga kababayan ko, hindi po ko aalis hanggat hindi nyo ako pinagtatabuyan. Hanggat meron pong mga nais na nandito ko, ay mananatili tayo. Maliban pag pinagtabuyan nyo na ako. Maliwanag hanggat hindi nyo ako pinagtatabuyan, di ako aalis dito sa studio. Sabi ni Oliver Capagal, diyan ka lang Sabi ni Jesse, huwag kang aalis. Hindi ako aalis, dito lang ako Henry Ramos, Aurora Hernaez, Remedios Lagrana, makinig kayo. Eto na kung paano benggahin ng isang Sangkay Janjan, etong isang senador
na nagngangalang Rodante Marcoleta na nangako ng 2,000 pababa sa bill ng kuryente, libre na, hanggang ngayon wala pa. Nakanganga pa rin tayo. Ito na. Hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makakonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga po, naging sinasagot ko problema- po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Oh. Wala po kami sinasabi na Binabarat sa dito. restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung institution because it is a matter of good public policy. Ano no? Hindi ko, alam nyo mga kababayan, hindi ko maintindihan talaga si Senator Rodante Marcoleta kung bakit pinagpipilitan niya na itong mga diskaya ay mapaloob sa WPP, Witness Protection Program. Hindi ko talaga lubos maisip eh. Diba Alicia Duran, Jeng Martin, Miss Au. Pakipaliwanag nga, baka sakaling alam nyo. Ems Reyes, Mon Amor, si Lindy yon. Nawala na. Pay Nabio, Prinsesa. Paki-explain nga. Kasi mga kababayan, nahihirapan akong unawain si Rodante Marcoleta. Kung bakit pinagpipilitan niya ang isang bagay na hindi naman siya ang mag-a-aproba. Sobra kasi mga kababayan ko. Diba? Oo, Batang, makinig ka Batang, mag-like ka na muna. Rosh Bagni, huwag niyong kalimutang mag-like ha. O kayo, pwede ba paki-explain nyo? Bing Meligrino, kasi mga kababayan talagang ang sakit na ng ulo kong unawain si Marcoleta. Oo. Nauunawaan ko, ang buhok niya piluka. Pero mga kababayan, yung sinasabi niya, kahit anong pilit ko na itutok ko yung aking pangunawa sa mga sinasabi niya, hindi ko talaga maunawaan bakit pinagtatanggol niya ang mga diskaya. Ni minsan, narinig nyo ba? Natanungin ang mga diskaya na, i-interrogate niya na, kayo ay involved saan? Sa multi-billion, billion na halaga ng mga flood control project na yung karamihan ghost. Ghost project. Hindi ho natin nakaringgan ng ganun. Bakit kaya? Anong meron? Ano? Di po ba? Isipin yung maigi yan, ha? Di ba? Isipin yung maigi kasi mga kababayan, mahirap talagang intindihin to. Tuloy. Banatan mo, sangkay. Ang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ito na, matindi to. Talagang pinagdidiinan niya yung mga diskaya na kahit hindi na magsauli. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice ng Ombudsman, Diba? ay hindi naman basta-basta. Kita nyo mga kababayan, sabi ni Sangkay, Eta, matindi na to. Talagang pinagpipilitan niya na ang mga diskaya kailangan maging sakop ng WPP kahit hindi na magsoli ng pera. Ay, nako. Ay, Marcoleta. Ano, kinakailangan isauli ninyo yung ininakaw niyo. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan makukumply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. I think some of the potential witnesses that can be processed under Naku, kasi kung magsasauli yung diskaya, ilang bilyon yun, pambihira. that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that Alam nyo mga kababayan ko, ang nakakatakot kay Marcoleta. Baka hindi niya mamalayan, sabunutan niya yung sarili niya. Alam niyo, sa sobrang panggigigil niya na para ipagtanggol ang mga diskaya, sabunutan niya yung sarili niya.
Tapos, masyonggal, mga kababayan. Tapos, maraming kamerang nakatutok sa kanya. Ay, yari, mga kababayan. Diba? Nai-imagine ko lang, mga kababayan. Sige na, sangkay, tirahin mo. Is that the truth? Eto na, dito siya mababasag, mga sangkay. Ayan na. Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is, Tatawa ako sa mga comment nyo. Ay, nako. Uy, easy. Putek na yan, ano? Mga kababayan, ano kaya mangyayari? si Marcoleta kaya papasok pa sa sobrang hiya. Papasok pa kaya si Marcoleta kapag sa nasa bunutan niya yung sarili niya. Nako, ewan ko sa inyo. Ito na, Helen Tinoso, mag-like ka muna. Jasmine, Ines Hidalgo, mag-like kayo. Oy, Aurora Hernandez. Sa mga hindi pa nagla-like dyan. Sonia Ukol, mag-like kayo! is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, I think I should tell it again to you. Sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring Ay! Tumigil na nga kayo, mag-like nga muna kayo ha. Mr. Reyes, mag-like na! Ayop ka, Catherine Galpo. Wala na nga yata kahit sa gilid. Mukhang sa gilid, wala na rin eh. Mukhang buo eh, na pinatong talaga eh. Parang sinumbrero na lahat ni Marcoleta. Wala na! Grabe. Eto na. Kayo talaga. Pasok! yung memorandum mo, pinipilit mong ilagay sa Bakit kaya, ang tanong mo dito, mga sangkay, bakit kaya ayaw ni Marcoleta, no? Na magsauli yung mga diskaya? Oo nga. Ayaw. Takal mga kat. Dali nga. Puta, hindi na ako makahinga. Sa kakatawa, wait lang. Wait lang Hindi ako makahinga sa kakatawa, wait lang. Oo, pigilin ko lang muna yung sarili ko. Putik na. Isa ng nakasaradong isipan mula sa silid ng karilan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike Cervera. Ayan, okay na. Putik na yan. Yung meron tayong ganun, yung tawa natin, hindi natin mapigilan. Wait lang. Okay, kalma na. Pangit din kasi mga kababayan eh. Lalo na gabi mo, no? Mga kababayan, pag nagkumot pa naman kami ni Jen Angeles, pati mukha, nakakumot. Tapos, uutot ako. Oo, tama na muna. Pigil muna tayo sa kakatawa. Patawa kasi itong mga ito eh. Kayo naman eh. Sul-sul din kayo eh, no? Oo. Sakit kaya. Masakit sa panga, masakit sa dibdib, at mahirap huminga. Eto na. Pasok na natin Sangkay! Seryoso na tayo, Sangkay Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you. Sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo, pinipilit mong ilagay sa memorandum. Bakit kaya, ang tanong mo dito, mga sangkay, bakit kaya ayaw ni Marcoleta, no? Na magsauli yung mga diskaya? Bismi Marimar naman. Tayo ba mga kababayan? Papayag ba kayo maging state witness? Na wala man lang pinapakita mga sangkay na katiting para may isauli anak ng toko. Oo nga, di ba? Bakit ganon, mga kababayan? Parang si Marcoleta,
parang masakit sa loob niya na magsoli ng pera sa gobyerno itong mga diskaya. Alam naman na natin na talagang karamihan, saan po mga kababayan, sa mga nakaraang mga pagdinig, ay bistado na natin na talagang maraming kinulimbat ang mga diskaya, kaya nga ho nakulong yung silang dalawang mag-asawa eh. Tapos, ito namang si Marcoleta, parang lumalabas, nagiging abogado siya. Di po ba? Kayo, mga kababayan ko, ha? Oh. Diba, oh. Kaya si Sangkay nagagalit tuloy. Sangkay, easy ka lang. Oh. Restitution eh. O kaya mayroong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun kung mga kolekta kayo sa DOJ? Tingnan nyo, mga kababayan ko. May binuo na nga akong komisyon para ho sa pagbabawi ng mga kwarta. Absent yata si Marcoleta. Ha? Absent yata si Marcoleta na hindi niya yata nalalaman, mga kababayan ko, na meron ng komisyon na binuo yan. At ang chairman nga dyan, yung ating kakilala na si Attorney Aboy Paraiso na director sa ICC. Ay, CICC. Oh, hindi ICC, CICC, ha? Oh, isipin nyo ho, mga kababayan ko, ha? Isipin nyo. Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion What of the is parties. If I may be allowed to answer, sir. What is it? Yes, sir. Pagsalitain mo kasi, Marcoleta. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no an abuse. agreement. If you cannot Kita nyo, mga kababayan, nakikipagbangayan siya para bang nasa korte na talagang isang abogado sa kabila, isang abogado sa kanan at kaliwa. Tapos pinipilit niya. Ano ba talaga si Marcoleta? Panig sa mga magnanakaw? Bakit? Magnanakaw din ba si Marcoleta? Oh, nagtatanong lang ako, ha? Oh. an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Kaya nga. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito. Hindi nga naiintindihan ni Marcoleta yun eh. Diba? Hindi naiintindihan ni Marcoleta yun kung magkasundo ang panig ng mga diskaya sa DOJ kung magkakasundong magsulian ng pera. Gusto yata ni Marcoleta sa kanya ibigay yung pera. Marcoleta, matanda ka na, wala ka nang gagawin sa pera, maniwala ka, sobra-sobra na yan. Oo. Tayo, naghahanap tayo, tagahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Ito, ang ganda ng punto yun niya na. dito, mga sangkay. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Oh, yun na nga. 'Di ba? Anong mali nga naman doon kung magsosoli ang mga diskaya? Lumalakas lang, mga kababayan, ang loob ng mga diskaya kasi may isang Marcoleta na tila ba nagiging abogado nila. Hindi na nga ho nagsasalita si Attorney Samaniego eh. Alam niyo 'yon? Parang nawawalan na nga ng silbi si Samaniego pag nasa hearing eh. Kasi nandyan naman si Marcoleta. Sa bagay, pabor din naman kay Attorney Samaniego yon, nababawasan siya ng trabaho. Diba? Tuloy, ito na. Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano. Pakinggan nyo mabuti, para pumaibsan kahit papaano. Yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang wala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Correct. That's the point. Na hindi ko alam bakit hindi maintindihan niya ni Marcoleta. Kaya nga, kahit nga ako Shanghai. Uy, baka naman may mga DDS dyan, mag-comment naman kayo. Baka may DDS dyan, baka maliwanagan ang utak namin sa ipapaliwanag ninyo.
Sige na, bakit ang Marcoleta? Parang ayaw niya talaga na magsoli ng pera ang mga diskaya. At sa bagay, mga kababayan ko, wala pa akong vlogger ng mga DDS na binibira ang mga diskaya. Hindi ba kayo nakakahalata? Hindi ba kayo nakakahalata? Para bang wala pang mga vlogger ng mga DDS ang bumibira kay Diskaya? Bakit kaya? Bakit walang bumibira? Diba? Oh, yeah. Obvious na yan, tuloy, Sangkay. Remember, Mr. Chair, if I may. Do not preach to the choir. No, I'm not Sandali lang. Sige. Oh. Ipaglaban mo, boy. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to... Sige. Ipaglaban mo, boy. Ipaglaban mo. Grabe to. Ang tindi ni Marcoleta rito, mga kababayan, talagang ayaw magpatalo. Ay, nako. Oh, di ba? Ibang klase. Anyways, mga kababayan, bistadong-bistado na. Kaya nga po, mga kababayan, di ba? Gumawa sila ng sarili nilang Blue Ribbon siguro sa kanila kung kay Ping Lacson ang chairmanship ng Blue Ribbon, ito naman dahil sabik na sabik siya pagiging chairman ng Blue Ribbon, gumawa ng Red Ribbon. Inunahan po yung investigasyon ng Blue Ribbon ni Marcoleta. Halata niyong bitter talaga. Mula nang napaltalsik at napalitan at nag-resign, nawala si Ping Lacson at pinili pa rin si Ping Lacson na bumalik. Natandaan niyo yun? Di ba dati siya yung Blue Ribbon Committee? Chairman si Marcoleta. Wala pa hong 2 linggo na patalsik ho. Oo. Kasi nga, ang gulo-gulo niya. Oo. Di ba sabi nga niya kay Jinggoy, safe ka na May pa ganun-ganun pa. Ngayon, nagregodon ho uli. Napatalsik ho yan, mga kababayan. Dahil nga po nagkaroon ng panibagong Senate President, si Tito Soto. Ngayon, ang ginawang chairman na si Ping Lacson. Ayaw hong magpaawat na itong si Piluka. Si Marcoleta, di ba? Lagi niyang tinitira. Sino? Si Ping Lacson. Napilitan ho na sige na, inyo na yan. Nabwisit si Ping Lacson, kaya umalis. Iniisip ho ni Piluka ay Marcoleta na mga kababayan ko na, wala na, ako na papalit dyan, ako na, di ba? Ngayon, mga kababayan, nagkaroon pa nga ng biruan na si Robin Padilla na lang sana. Pero ang gusto pa rin ng nakakarami, kahit kakampi pa ni Marcoleta, yung pong mga senador, binoto pa rin na ibalik ang isang Ping Lacson. Lalong nanggalaiti yung panutya. Yun ang nangyari dyan. Alam nyo na alam nyo na. Our beloved Boss Mike Cervera.